Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sana po ay palagi po kayong nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Ganun na rin po ang inyong pamilya. Isa sa mga libangan ko ho at ng aking asawa ang pakikinig sa inyong mga kwento sa inyong YouTube channel. Mas gumagana kasi ang imahinasyon namin sa pakikinig, lalo na't sinasabayan pa ng inyong napakahusay na narration. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento dahil naniniwala ko na merong mapupulot na aral ang mga makikinig nito. Sa naging karanasan ko pong ito, natutunan ko na ang isang kakayahan ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad. At kailangan nating gamitin ang kakayahan na ito sa kabutihan at hindi para manlamang ng ating kapwa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Karding. At ito ang aking kwento. Ang kwentong ito ay nangyari noong kakakasal pa lang namin ng aking asawa na si Rowena. Nakatira kami noon sa maliit na baryo sa Dueñas, sa Iloilo. Noon ay tahimik at simple ang pamumuhay namin doon ng aking asawa. Kilala ako sa aming lugar bilang mahusay na albularyo. Galing ako sa pamilya ng mahuhusay na albularyo, Sir Blair. Ang kwento sa akin ng lolo ko, kahit ang mga ninuno namin ay nakilala bilang magaling na albularyo at nagpasa-pasa ang kakayahan na yon sa bawat henerasyon. Sa pamilya namin, ako na lang ang nag-iisang marunong manggamot sa tradisyonal na pamamaraan. Kaya nasa akin ang tungkulin na ipasa yon sa kahit isa sa magiging anak namin ni Rowena. Masasabi ko na noong panahon na yon ay wala na akong mahihiling pa sa buhay. Hindi man malaki ang perang kinikita ko sa panggagamot, ay meron naman akong mabait at maasikasong asawa. Isang hapon, katatapos ko lang gamutin ang isang batang pinaglaruan di umano ng isang duwende. Binigyan ko siya ng pangontra at inorasyonan ko siya. Matapos ko siyang gamutin, ay agad na bumuti ang kalagayan ng bata. Kaya naman, tuwang-tuwa at halos maiyak ang kanyang ina sa pagpapasalamat sa akin. Habang nagluluto si Rowena sa kusina, ay lumapit ako sa kanya. Niyakap ko siya mula sa likod at hinalikan ang kanyang ulo. Ano ba, Karding? Amoy ulam pa ako eh. Mamaya mo na nga ako halikan at yakapin. Kahit na mag-amoy bagoong ka pa, wala akong pakialam. Ikaw pa rin ang pinakamabango para sa akin. Bango-bango talaga ng asawa ko. Sus! Bolero! Uy, hindi kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo, mahal ko. Teka, ano ba yung niluluto mo? Minudo ba yan o afritada? Wala sa mga sinabi mo. Kaldereta to. Baboy nga lang. E paano ba naman? Ang mahal kasi ng karning baka ngayon sa palengke. Ayos lang yan. Kahit na anong karne pa yan. Huwag lang karne ng tao ha. Siguradong masarap yan dahil ikaw ang nagluto. Diba, bolero kan talaga? Ang sabihin mo, wala ka talagang pagpipilian kundi masarapan sa luto ko. Kasi ako lang naman na nagluluto sa bahay na to eh. Bakit ba ayaw mo maniwala sa mga papuri ko sa'yo? Ikaw naman, oo. Tsaka kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, ha? Oo nga pala. Nagbigay sa akin ng 100 piso si Madel. Tuwang-tuwa kasi siya kasi napagaling ko yung anak niya. Tapos ang sabi pa nga niya bukas daw, dadalhan niya tayo ng mga gulay. Inabot ko kay Rowena ang 100 piso na papel at napansin ko ang pagbagsak ng kanyang muka. Oh, mahal.
Bakit naman parang ang lungkot mo yata? Nalilitang ka ba sa 100 piso? Aba, malaki-laki yan kumpara sa ibinibigay ng ibang nagpapagamot sa akin. Hindi naman sa naliliitan ako, mahal. Dahil alam kong biyaya pa rin ito mula sa langit. Pero Karding, hindi yung ba naiisip na maghanap ng ibang trabaho? Yung bang meron kang regular na kita? Hindi sa minamaliit kong pagiging albularyo mo, ha? Pero kailangan natin maging praktikal sa panahon ngayon. Bumubuo na kasi tayo ng pamilya. Maaaring sa susunod na buwan ay mabuntis na ako. At kapag nagkaroon na tayo ng anak, sa tingin ko, ay hindi nakakasya ang perang nakukuha mo sa panggagamot. Alam mo namang hindi ako pwedeng umalis sa pagiging albularyo, di ba? Kailangan ko tong ipagpatuloy para hindi mawala sa pamilya namin ang panggagamot. Hindi ko naman sinasabing iwanan mo ang pagiging albularyo mo. Ang punto ko, maghanap ka ng iba pang trabaho sa bayan. Pero manggagamot ka pa rin kapag meron kang libreng oras. Kaya mo naman siguro yun, di ba, mahal? Hindi rin kasi sumasapat ang kinikita natin eh. Dahil minsan lang may nagpapatahi sa akin. Hindi naman tayo pinapabayaan ng Diyos, di ba? Hindi mo ba napapansin? Kapag may problema tayo sa pera, biglang may dumarating na biyaya. Dapat ba na palagi na lamang ganun? Dapat bang palagi tayong aasa sa biyaya ng Diyos? Na kahit ng totoo, nasa atin pa rin na magiging kaparaanan natin. Kung paano tayo uunlad. Kontento ka na ba sa ganitong buhay natin na kahit isang tuka at naghihintay ng kapalaran? Rowena, bakit parang sa sinabi mo ay nawawalan ka na ng tiwala sa Diyos? Totoo lang naman ang sinasabi ko, Karding eh. Hindi sa wala akong tiwala sa Diyos. Pero hindi pwedeng lahat ay iaasa natin sa Kanya. Pero sige, kung ayaw mo talaga maghanap ng ibang trabaho, ikaw ang bahala. Basta nagsabi na ako sa'yo, Karding ah. Pwede bang lumayo ka na muna sa akin para matapos ko na ito niluluto ko? Alam ko na hindi maganda ang mood ng asawa ko kapag pinapalayo niya na ako sa kanya. Kaya naman, hindi na ako nagsalita pa. Tahimik akong lumabas ng bahay at umupo sa mahabang upuan na nasa ilalim ng isang puno ng mangga. Naiintindihan ko naman ang punto ni Rowena. Nais niyang maging praktikal ako. Iniisip lang niya ang kinabukasan namin ng magiging anak namin. Ngunit hindi ko talaga kayang maghanap ng ibang trabaho dahil nangako ako noon sa tatay at lolo ko na ang panggagamot ang pagtutuunan ko ng pansin. Nasa gitna ako ng aking pag-iisip nang dumating ang aking kababata at matalik na kaibigan na si Rogelio. Gaya ko, ay ulila na sa pamilya si Rogelio at isa siyang karpintero sa aming baryo. Umupo siya sa tabi ko pero hindi ko man lang siya tinignan dahil sa lalim ng aking iniisip. Hoy, pre! Pre! Aba, kanina pa ako nandito pero parang di mo ako nakikita. May problema ka ba? Parang napakalalim naman yung iniisip mo. Pasensya ka na, pre ah. Nagalit kasi si Rowena sa akin eh. Oh, ano ba ginawa mo? Sandali. Huwag mo sabihin na nahuli ka niyang may ibang babae. Naku, para naman, mahirap yan. Baka habang buhay ka ng outside di Colombo niyan. Si Raulo, puro ka talaga kalokohan eh. Hindi ko gagawin yung kay Rowena, no? Alam mo kung gaano ko siya kamahal. Nagbibiro lang naman ako, masyado ka seryoso. Alam kong hindi mo kaya maghanap ng ibang babae. Kaya nga pinakasalan mo si Rowena, di ba? Ano bang dahilan? At nagalit siya sa'yo? Sa bait mong yan, pare, talagang nagkaroon pa siya ng dahilan para magalit sa'yo. Aba, kakaiba naman yata yun. Gusto niya kasi maghanap ako ng ibang trabaho. Gusto niya kasi na maging handa kami pagdating sa pinansyal kapag nagkaroon na kami ng anak. Bakit? Hindi pa ba sapat yung kinikita mo sa panggagamot? Di ba araw-araw meron nagpapagamot sa'yo? Kahit nga yung hindi mga taga rito sa Dueñas
ay siya yung nagpapagamot kasi ang dami na rin nakakakilala sa'yo. Kahit araw-araw na may nagpapagamot sa akin, di pa rin malaki ang kinikita ko. Di kasi ako naniningil sa serbisyong ginagawa ko eh. Kung magkano lang ang gustong ibigay nila sa akin, tinatanggap ko. Minsan nga kahit wala, ayos lang sa akin eh. Hindi ba? Alam naman yan ni Rowena bago ka pa niya pakasalan. Ikaw pa nga nagsabi sa akin nun na ayos lang sa kanya yan, di ba? Oo nga, pero siguro nagbago na ang pananaw niya sa buhay. Kasi nga bumubuo na kami ng pamilya. Naiintindihan ko naman siya, Roelio. Alam kong iniisip lang niya ang magiging buhay namin at ng magiging anak namin sa hinaharap. Yun naman pala eh. Naiintindihan mo naman pala ang asawa mo eh. Bakit di mo na lang siya sundin? Maganda ang intensyon niya, pare. Kung gusto mo, pwede kitang isama sa mga racket ko sa pagkakarpintero. Ang dami pa naman nagpapagawa ngayon ng bahay sa bayan. Kapag kasi nagkaroon ako ng ibang trabaho, ay mawawala na ang focus ko sa panggagamot. At yan ang ayaw kong mangyari, pare. Lalo na't nangako ko sa tatay at lolo ko na hanggang sa mamatay ako ay manggagamot ako. Baka kapag hindi ko natupad yun, ay baka bumangon pa sila sa hukay at pagtulungan nila akong sakalin. Pero hindi naman ibig sabihin na may trabaho kang iba ay kakalimutan mo na ang pagiging albularyo mo, pare. Pwede ka pa rin manggamot kapag may pagkakataon. Alam ko, pero baka mawala tong kakayahan ko kapag hindi ko na to ginagawa araw-araw eh. Kumbagay, baka kalawangin ako. Ayoko mawala ang kakayahan kong to. Kasi pamana pa sa akin to ng tatay at lolo ko. Medyo mahirap nga yung sitwasyon mo. Kahit ako, hindi ko alam kung sino sa inyo ni Rowena ang tama. Hindi ko kailangan malaman kung sinong tama sa aming dalawa. Ang kailangan lang ay maintindihan namin ang isa't isa. Ako naiintindihan ko si Rowena. Kaya sana, maintindihan niya rin ako. Pare, alam ko na ang solusyon sa problema mong yan. Ano pre? Baka kalokohan na naman yan ha? Hindi to kalokohan. Naisip ko lang kasi, kung ayaw mo maghanap ng ibang trabaho, kasi ayaw mo mapabayaan ng panggagamot mo, bakit hindi mo na lang gawing negosyo yung pagiging albularyo mo, di ba? Teka, anong ibig mo sabihin? Paano ko gagawing negosyo ang panggagamot ko? Simple lang. Magtakda ka ng halaga ng perang ibabayad sa'yo ng mga nagpapagamot sa'yo. Kapag simpleng sakit, maliit lang ang sinilin mo. Pero kapag mahirap na kaso, aba syempre, mas malaki din. Para hindi na barya-barya lang ang binabayad sa serbisyo mo. Hindi rin kasi biro yung ginagawa mo eh. Isipin mo para kang doktor. Hindi ba ganyan ang mga doktor? Depende ang ibabayad mo sa kanila sa kung anong sakit ng pasyente o kung anong serbisyo ang gagawin nila. Hindi ko pwedeng gawin yan, pare. Maigpit na bili ng tatay ko na wag akong maniningil. Ang pwede ko lang tanggapin ay donasyon. Hindi naman kasi negosyo tong kakayahan ko eh. Saka kung maniningil ako ng malaki, baka wala na magpagamot sa akin. Karamihan kasi sa mga nagpapagamot sa akin ay yung walang-wala rin sa buhay. At sa akin lang naman, dapat maging practical ka. Maiintindihan ka naman siguro ng mga pasyente mo kasi mahirap na ang buhay ngayon eh. Kung hindi ka gagawa ng paraan para kumita ng pera, aba, baka mamaya yan eh, mamatay kang dilat dahil sa gutom. Di ko talaga pwedeng gawin yung sinasabi mo, pare. Pagtulong sa mga nangangailangan ang talagang dahilan ko kung bakit ako nanggagamot. Hindi ko kayang samantalain ang pangangailangan ng mga tao para gatasan sila ng pera. Hindi mo naman sila gagatasan eh. Nakikinabang sila sa'yo. Kaya walang mali kung makinabang ka rin sa kanila. Magsasalita pa sana ako nang nakita ko si Rowena sa pintuan ng aming bahay. Luto na ang ulam natin. Kumain na tayo. Ay, Roelio, nandiyan ka pala. Nagapunan ka na ba? Hindi pa nga eh. Wala pa nga akong sinaing sa bahay eh. Di dito ka na magapunan. Marami kasi yung niluto kong kalderetang baboy. Tara! Talaga? Aba, sige ba? Hindi ko tatanggihan yan. Lalo't matagal na akong hindi nakakakain ng kaldereta. Kapag siniswerte ka nga naman, oo. Hanep pa. Mukhang sinakto mo talaga na maghahapunan kami nang pumunta ka rito ah. Ikaw naman, binubuka mo naman ako. Siyempre,
Alam ko kasi masarap magluto si Rowena eh. Hindi naman ako masarap magluto. Puro prito lang naman ang alam ko. Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa para meron na nagluluto para sa'yo? Saka na yan. Saka sarili ko nga. Hirap na hirap pa akong buhayin eh. Tapos mag-aasawa pa ako. Makapaghihintay naman yan eh. Mamaya na kayo magkwentuhan dyan. Halina kayo, lumalamig na ang pagkain. Pumasok na kami ni Rogelio sa bahay at dumulog kami sa pagkainan. Naging magana ang aking pagkain dahil sa sarap ng kaldereta na luto ng aking asawa. Pero habang kumakain kami, ay pansin ko ang kanyang pananahimik. Alam ko na masama pa rin ang loob niya dahil sa naging pag-uusap namin kanina. Ganun pa man, umasa ako na maiintindihan ako ni Rowena sa desisyon ko. Ipinagdasal ko na sana ay maunawaan niya na hindi ko pwedeng pabayaan ang aking panggagamot dahil yon ay pamana pa sa akin ng tatay at lolo ko. Pagkatapos ng aming hapunan, ay naglabas ng hinog na mangga si Rowena bilang panghimagas. Pinagbalot pa nga niya si Rogelio ng kaldereta para meron itong makakain kung sakaling magutom mamaya. Nako, maraming salamat Rowena. Talagang hindi pwedeng wala akong bitbit kapag dito ako kumakain sa inyo. Marami pa kasing natira sa niluto ko. Sayang naman kung mapapanis lang. Sa bagay, mas okay na mapakinabangan na ng bituka ko tong kaldereta mo. O sige, uwi na pala ako. Maraming salamat ulit sa masarap na hapunan ha. Nang nakaalis na si Rogelio, ay sinubukan ko namang kausapin si Rowena. Pero ibubuka ko pa lang ang bibig ko, ay niligpit na niya ang aming kinainan at dinala yon sa lababo. Napansin ko na tila nagdadabog siya dahil halos basagin niya na ang mga baso at pinggan habang hinuhugasan niya ang mga yon. Naisip ko na hindi yun ang tamang oras para kausapin siya. Kailangan niya munang lumamig bago ko siya kausapin. Sa gabing yon ay naunang humiga si Rowena sa aming papag para matulog. Nakatagilid siya ng pagkakahiga. Tumabi ako sa kanya at niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Pero inalis niya ang aking braso. Ano ba? Ang init-init tapos yayakap ka pa. Hindi ka man lang yata naligo bago ka humiga. Naligo kaya ako? Saka naglalambing lang naman ako sa'yo, mahal eh. Saka ka na maglambing kapag hindi na mainit. Kahit naman mainit eh, nagpapayakap ka pa rin sa akin dati, di ba? Galit ka pa rin ano? Hindi ako galit. Naiinis lang ako sa'yo. Kasi hindi mo ako pinapakinggan. Magkaiba yon. Naiintindihan naman kita, Rowena. Kung naiintindihan mo ako, bakit hindi mo gawin ang sinasabi ko sa'yo? Hindi kasi simpleng bagay lang ang gusto mong gawin ko eh. Sana maintindihan mo naman na kapag nagkaroon ako ng ibang trabaho, mapapabayaan ko ang panggagamot ko. Kung sa tingin mo, ayan ang tama, bahala ka na. Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Basta sinabi ko na sa'yo kung ano ang sa tingin ko na mas makakabuti para sa atin. Minsan kasi, mas kailangan mong isipin ang sarili mo kaysa sa ibang tao. Hindi na ako nagsalita dahil pinag-isipan ko ang mga sinabi ni Rowena. Pinilit kong unawain ng gusto si Rowena, pero hindi ko talaga kayang gawin ang gusto niyang mangyari. Para sa akin, hindi ko dapat pabayaan ang aking pagiging albularyo dahil nangako na ako na hanggang sa mamatay ako ay manggagamot at tutulong ako sa mga nangangailangan. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy ako sa normal kong buhay. Patuloy akong nanggagamot ng mga tao. Para sa akin ay sapat na ang pasasalamat nila dahil masarap sa pakiramdam kapag nakakatulong ako sa mga tao. Yun nga lang, hindi ko maiwasang maging malungkot dahil ramdam ko ang panlalamig sa akin ni Rowena. Bawat donasyon na aking nakukuha mula sa mga tao
ay agad kong inaabot sa aking asawa. Hanggang isang araw, isang problema ang aming pinagdaanan. May nagpunta na empleyado ng isang bangko sa bahay namin. Kinausap kami ni Rowena at doon namin nalaman na nakasangla pala ang lupang kinatatayuan ng aming bahay. May mga dokumento siyang pinakita sa amin at nakalagay doon na kapag hindi namin nabayaran ang pagkakasanla ng lupa sa loob ng 1 taon, ay mahihila na yon ng bangko. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa sa pangyayaring yon. Wala kasi kaming malaking pera para mabayaran namin ang pagkakasanla ng lupa. Kung masakit sa akin ang pangyayaring yon, ay alam kong higit na masakit yon para kay Rowena. Sa mga magulang niya kasi ang lupang yon at ibinigay ng mga yun sa kanya. Kumbaga, yun ang tanging ari-arian na meron siya. Kaya nang nakaalis na ang empleyado ng bangko, ay doon na bumuhos ang emosyon ni Rowena. Napaiyak siya at kung hindi ko kagad siya nahawakan, ay mapapaupo siya sa saig. Maigpit kong yinakap ang aking asawa at hinayaan ko siyang ilabas kung anuman ang kanyang nararamdaman. Nang humupa na ang kanyang emosyon, ay binigyan ko siya ng 1 baso ng tubig. Mahal, uminom ka na muna ng tubig para kahit papano ay kumalma ka. Kahit 1 drum pa ng tubig ang inumin ko, hindi ako kakalma. Paano ito nagawa sa akin ni nanay at tatay? Bakit hindi man lang nila sinabi sa akin na nakasanla pala itong lupa? Sa tingin ko, nung nagkasakit at namatay ang tatay mo, ay doon to isinanla ng nanay mo. Tama ka. Nagtataka nga ako noon kung saan kumuha ng pera si nanay para sa kabaong ni tatay. Ang sabi niya, mula sa isang tao may mabuting puso. Hindi na ako nagtanong pa sa kanya kasi naniwala ako sa kanya. Kung ganun, huwag ka na magalit sa kanila. Kasi ginamit naman ng nanay mo sa tama ang perang pinagsanlaan nitong lupa. Hindi naman yun ang punto ko eh. Ang sa akin lang, dapat ipinaalam niya sa akin para nagawan kaagad ng paraan na mabayaran to sa bangko. Hindi yung 1 taon na lang ay mawawala na itong lupa sa atin kapag hindi tayo nakabayad. Siguro ay balak talagang sabihin sa'yo ng nanay mo. Pero yun nga lang, makalipas lang ang ilang buwan, ay sumunod na rin siya sa tatay mo. Kaya hindi niya na nasabi. Hindi ba bigla nagkasakit ang nanay mo at ilang araw lang ay namatay na rin siya? Natigilan si Rowena sa sinabi kong yon. Sa tingin ko ay napagtanto niyang may punto ang sinabi ko. Maya-maya pa ay huminga siya ng malalim. Kinuha niya mula sa akin ang 1 baso ng tubig at sa kanya ininom. Sa tingin ko ay tama ka. Nay, Tay, kung nasan man kayo, sana naririnig niyo ako. Patawarin niyo ang mga nasabi ko tungkol sa inyo. Nadala lang po ako ng aking emosyon. Sorry po talaga. Wala na rin naman kasing maitutulong kung magagalit ka sa kanila. Baka naipit lang din sila sa sitwasyon ng panahong gipit na gipit kayo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mag-focus sa pag-iisip ng solusyon sa problema natin. Huwag kang mag-alala. Nariyan ang Diyos. Tutulungan niya tayo. At anong solusyon sa problema natin, Karding? Malaking halaga ng pera ang kailangan nating bayaran sa bangko. Sa perang kinikita natin ngayon, kahit ibayad natin lahat yon at huwag tayong gumastos kahit piso, ay hindi pa rin yung kasya. Maghahanap ako ng pwede nating mautangan. Yung maliit na interest lang. Hindi sagot ang utang sa isa pang utang. Mas lalo lang tayo mababaw yan eh. Basta gagawa ko ng paraan. Hindi pwedeng mawala sa atin ang lupang to. Dahil hindi ko na alam kung saan tayo pupulutin. Matagal-tagal pa ang 1 taon. At sisiguraduhin kung mababayaran natin sa bangko ang dapat natin bayaran. Ewan ko, Karding.
Pero hindi kaya panahon na para pag-isipan mo mga sinabi ko sa'yo na maghanap ka ng ibang trabaho. Napag-usapan na natin yan, di ba, mahal? At alam mo kung anong isasagot ko sa'yo. Iba na ang sitwasyon natin ngayon. Sa pagkakataong ito, kailangan mo na talaga maging praktikal. Maghanap ka ng trabahong may regular na kita. Habang ako naman ay ganun din. At kapag nakabayad na tayo sa bangko, saka tayo bumalik sa normal nating buhay. Kailangan natin magsakripisyo kung gusto nating wag mawala ang lupang ito sa atin. Tila umurong ang dila ko sa sinabing yun ni Rowena. Agad ko kasing nakuha ang punto niya. Pero alam ko rin na mahihirapan akong gawin ang gusto niya. Nang sumunod na umaga, pagkagising ko, ay nagtaka ko dahil nakabihis si Rowena ng maayos. Bagong ligo siya at sa itsura niya ay halatang meron siyang pupuntahan. Oh, mahal. Saan ka ba pupunta? Sa bayan. Maghahanap ng trabaho. Nang ganito kaaga? Oo. Dahil may mga kailangan pa akong gawin. Kailangan ko pang bumili ng biodata at maghanap ng pwede kong ma-applyan na trabaho. Ikaw na ang bahala sa almusal mo. Magsasalita pa sana ako, pero nagmamadaling lumabas ng bahay si Rowena. Ramdam ko pa rin ang inis niya sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay wala akong kwentang asawa dahil mas nauna pang kumilos ang misis ko para bigyan ng solusyon ang aming problema. Bagsak ang balikat na tumayo ako at nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape. Sa gitna ng aking pagkakape ay biglang dumating si Rogelio. Meron siyang dalang nilagang saging. Kumuha na rin siya ng baso at nagtimpla siya ng kape. O pare, dinalang ko kayo ng saging ni Rowena para makabawi doon sa kaldereta. Oh, sandali. Bakit parang sa mukha mo parang pasan mo ang buong mundo? Saka nasan si Rowena? Wala siya. Umalis. Ano? Iniwan ka na ni Rowena? Sira ulo. Anong iniwan ang pinagsasabi mo? Hindi ako iniwan ng asawa ko. May pinuntahan lang siya. Pupunta siya ng bayan ngayon. Eh ano namang gagawin niya sa bayan ng ganito kaaga? Maghahanap daw ng trabaho. Kahapon kasi may nagpunta rito na empleyado ng bangko. Nalaman namin na isinangla pala na nanay ni Rowena itong lupa namin. Kailangan namin itong matubos sa loob ng 1 taon dahil kung hindi, ay kukunin na sa amin to ng bangko. Anak ng... Diyos ko! Malaking problema nga yan, pare. Sinabi mo pa. Kaya nga naghahanap ng trabaho si Rowena ngayon Kasi kailangan talaga namin ngayon ng pera. Pasensya ka na, pare, ha? Alam mo naman na wala akong may tutulong sa'yo. Maliit lang kasi ang kinikita ko sa trabaho, Minsan pa nga, kulang, Ano ka ba? Hindi mo naman obligasyon na tulungan kami dahil kaibigan kita. Malaking bagay na tong nasasabi ko sa'yo, ang mga pinagdadaanan namin mag-asawa. Buti naman. Akala ko kasi mangungutang ka sa akin, wala naman ako mapapautang sa'yo. De, biro lang. Pero ikaw, pare, ano nang plano mo ngayon? Kung naghahanap na ng trabaho si Rowena, ibig sabihin, ay ganun na rin ang gagawin mo? Yun ang gusto ni Rowena na gawin ko. Pero alam mo naman na hindi ko pwedeng pabayaan ang panggagamot ko, di ba? Lalo na sa panahon ngayon na parang lahat yata ng mga tao ay nagkakasakit. Eh di samantalahin mo ang sitwasyon. Kung marami nagkakasakit ngayon, ibig sabihin ay mas marami magpapagamot sa'yo. Taasan mo ang sigil mo sa serbisyo mo, pare. Hindi kaya karmahin na ako niyan. Naghihirap at nagkakasakit na nga mga tao tapos pagsasamantalaan ko pa sila. Ayoko nun, pare. Hindi ko kakayanin. Pambira ka. Eh bakit naman kasi iniisip mo na pananamantala ang paniningil sa panggagamot mo? Normal lang naman na maningil ka. Dahil may binibigay ka serbisyo Ay nako, pero ikaw ang bahala. Ako naman nagsasabi lang ako nang sa tingin ko ay paraan para makabayad kayo sa bangko. Pero ikaw pa rin na masusunod kasi buhay mo yan Napailing na lang ako
at saka ko pinag-isipan ang sinabi ni Rogelio. Nang sandaling yon, ay parang natukso na akong gawin ang sinabi niya. Pero sa tuwing iniisip ko ang mga taong nagpapagamot sa akin ang mahihirapan, ay agad akong inuusig ng aking konsensya. Buong maghapon akong naging abala sa panggagamot. Totoo kasi na marami ang nagkakasakit, kaya halos magkaroon ng pila sa labas ng aking bahay para sa mga may lagnat at ubo. Pero hindi ako makapag-concentrate sa aking ginagawa dahil hindi maalis-alis sa isip ko si Rowena. Hindi ko kasi alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. Ipinagdasal ko na lang na sana ay maging ligtas siya at makahanap siya ng maayos na trabaho. 6:00 na ng gabi pero wala pa rin ang asawa ko. Nagsaing na muna ako para pagdating niya ay ulam na lang ang aming iisipin. Habang nakasalang ang sinaing, ay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Agad akong nagtungo sa sala at napakunot ang noo ko nang makita ko ang itsura ni Rowena. Magulo ang buhok niya at gusot ang kanyang damit. Namumugto ang mga mata niya. Kaya nahinuha kong galing siya sa matinding pag-iyak. Nag-aalala akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang magkabilaan niyang balikat. Mahal ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Karding, muntik na ako mapagsamantalahan. Ano sabi mo? Muntik na ako mapagsamantalahan. Diyos ko, bakit? Paano? May ina-applyan akong isang manpower agency sa bayan. Nung ini-interview na ako ng lalaki, ang sabi niya, ilalagay niya ako sa magandang kumpanya at mataas daw kagad ang posisyon ko. Pero kapalit nun, ay kailangan may mangyari sa amin. Nung hindi ako pumayag at aalis na sana ako, doon niya na ako ginamitan ng puwersa, mabuti na lang, at nagawa ko makatakas. Dahil kung hindi... Hindi na nagawang tapusin ni Rowena ang kanyang sinasabi dahil napahagulgul na siya ng iyak. Maigpit ko siyang niyakap at hinayaan ko siyang umiyak sa balikat ko. Nagpuyos sa galit ang dibdib ko. Hindi ko akalain na sa kagustuhan ng asawa ko na maghanap ng trabaho ay mangyayari yon sa kanya. Hayop yun ah. Samahan mo ako sa lalaking yun ngayon din at sisiguraduhin kong magsisisi siya sa ginawa niya sa'yo. Wag na! Wag na, Karding! Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Ang importante naman hindi siya nagtagumpay sa balak niya sa akin. Kahit na kahit magdemanda na lang tayo, kailangan makulong ang hayop na yun. Kung kakasuhan natin siya, gastos pa yun. Hindi na natin kakayanin kung gagastos pa tayo. Kaya hindi na nga natin alam kung saan tayo kukuha ng pambayad sa bangko. Nang sandaling yon, pakiramdam ko ay wala akong silbi. Wala akong magawa para ipagtanggol ang asawa ko. Doon na pumasok sa utak ko na kapag walang pera ang isang tao, ay wala rin siyang magagawa kapag merong umapi o gumawa sa kanya ng mali. Doon ko napagtanto kung gaano kahirap ang maging mahirap. Pagsapit ng gabi, ay mahimbing nang natutulog si Rowena. Ako naman ay gising na gising pa. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko ang nangyari sa aking asawa. Hindi ko matanggap na merong nagtangkang gawan siya ng kahalayan. Hindi ko napigilan ang aking luha habang pinagmamasdan ko ang mukha ni Rowena. Abot langit ang awa ko para sa kanya. Kahit tulog siya, ay bakas pa rin sa mukha niya ang takot. Sigurado ko na dahil sa nangyari sa kanya, ay matatakot na siyang maghanap ng trabaho. Patawarin mo ko kung di kita nagawang protektahan. Kung kumilos lang kagad sana ako, ay hindi mo na maiisipang maghanap ng trabaho. Hindi ka sana napahamak. Hindi sana nangyari sa yun. Pero pangako, mahal ko, hindi na ako papayag na mangyari ulit yun sa'yo.
Masuyo kong ginawaran ng halik sa noo si Rowena. Nang sandaling yon ay isang desisyon ang aking binitiwan. Kinabukasan, maaga pa lang ay may mga tao nang naghihintay sa akin. Alam kong lahat sila ay magpapagamot. Pagkatapos naming mag-almusal ni Rowena, ay saka ko hinarap ang mga tao. Isa-isa kong tinignan ang kanilang mga muka. Sigurado ko na magugulat ang lahat sa sasabihin ko, pero kailangan kong gawin yon para hindi na kailanganin pa ni Rowena na maghanap ng trabaho. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko bago ako nagsalita ng malakas. Mga kababaryo, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ko po simulan ng aking panggagamot, ay meron lang po akong gustong ipaalam sa inyo. Simula po sa araw na to, ay hindi na po ako tatanggap ng donasyon, pagkain o kahit na anong material na bagay bilang kapalit ng aking panggagamot. Magtatalaga na po ako ng presyo sa bawat taong gagamutin ko. Isang tao ay kailangan magbayad sa akin ng 100 piso. Pero maaari po itong tumaas. Depende po sa sakit ng magpapagamot. Alam kong mahirap po ang buhay ngayon. At malaking halaga na para sa iba ang 100 piso. Pero kailangan ko pong gawin to. Dumadaan kasi kami ng aking asawa sa isang mabigat na problema. At kailangan namin makaipon ng malaking halaga ng pera. Kaya kung sino po ang kaya magbayad ng 100 piso o higit pa para sa aking serbisyo, ay pumila po kayo na maayos. Para naman po, sa mga hindi kaya ang aking presyo, malaya po kayong umalis. Parang sinuntok ng paulit-ulit ang dibdib ko nang nakita ko ang lungkot at pagkabigla sa lahat ng mga taong nasa aking harapan. May iba na nagbulungan at umalis na lang. Gusto ko sanang habulin ng umalis, pero sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong panindigan ang aking desisyon. Mahigit sa kalahati ang umalis, habang ang mga natira ay maayos na pumila. Maraming salamat po. Sandali lamang po at ihahanda ko muna ang mga gamit ko. Mabigat ang loob ko nang bumalik ako sa loob ng bahay. Napahinto ako nang salubungin ako ni Rowena. May pagtataka sa kanyang muka. Tama bang narinig ko? Maniningil ka na sa mga tao nagpapagamot sa'yo? Oo, mahal. Ito kasi yung parang naisip ko para mabilis tayo makapag-ipon ng perang pambayad natin sa bangko. Karding, hindi ko sinabi na maningil ka ng malaki sa mga magpapagamot sa'yo. Ang sinabi ko, maghanap ka ng trabaho na may regular na sahod. Baka kasi nagkamali ka ng pagkakaintindi sa sinabi ko. Sarili kong desisyon to, Rowena. Siguro naman ay walang magagalit sa akin. Dahil sa napakahabang panahon, ay donasyon lamang ang tinanggap ko sa kanila. Saka hindi naman to habang buhay eh. Kapag nakabayad na tayo sa bangko, ay hindi na ulit ako maniningil. Pero kawawa naman ang mga tao, Karding. Masyadong malaki ang 100 piso. Alam ko na malaki ang 100 piso. Pero malaking halaga din ang pera ang kailangan natin. Hayaan mo, Rowena. Sigurado ako na sa ula lang naman maninibago ang mga tao. Pero kapag tumagal na, masasanay din sila. Sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. At kailangan ko ng simulan ng panggagamot ko. Nilagpasan ko si Rowena at sinimulan ko ng ihanda ang mga gamit ko. Pagkatapos nun, ay pinapasok ko na ang unang gagamutin ko. Iba ang pakiramdam ko ng sandaling yon. Yun ang unang beses na pakiramdam ko ay nagtatrabaho ako at hindi naglilingkod. Nang matapos ko na siyang gamutin, ay nagdalawang isip pa ako na tanggapin ang perang ibabayad niya sa akin. Nilunok ko ang aking konsensya at sinabi ko sa aking sarili na kailangan ko lang gawin yon para makabayad kami sa bangko. Pagsapit ng hapon ay natapos ko na ang panggagamot. Nasa sala ko at binibilang ko ang kinita ko sa maghapon.
Nasa harapan ko si Rowena at pinapanood niya ako. Maya-maya pa ay inabot ko kay Rowena ang lahat ng pera. 2,300 ang kinita natin ngayong araw. Yung iba kasi ay nilakihan ko ang singil dahil mahirap gamutin ang sakit nila. Karding, hindi kaya karmahin tayo sa ginagawa nating to? Wala tayong magagawa, Rowena, kundi gawin to. Sigurado naman ako na maiintindihan ako ng Diyos at pati ng tatay at lolo ko. Kung di ko gagawin to, hindi tayo makakapag-ipon ng pera na pambayad sa bangko. Naisip ko rin kasi na total, hindi ko kayang iwanan ng panggagamot, ay gamitin ko na lang to para matapos ng problema natin. Ewan ko, Karding ha. Pero hindi maganda ang pakiramdam ko sa ginagawa mong ito. Pero sige, magtitiwala ako sa'yo. Siguro nga, ay ito lamang ang solusyon para matapos ng problema natin. Hindi ko na rin kasi kaya maghanap ng trabaho matapos ng nangyari sa akin. Naiintindihan kita, mahal ko. Kahit ako, ayoko nang mag-a-apply ka pa ng trabaho at baka maulit pa yung nangyari sa'yo. Dito ka na lang sa bahay. Mas ligtas ka rito. Hayaan mo na lang na ako magtrabaho dahil ako ang lalaki. Ano ka ba? Sa panahon ngayon, wala nang kaso kahit nagtatrabaho pa ang babae. Maganda nga yun kasi magkatulong ang mag-asawa sa pagpasok ng pera sa pamilya nila. Hayaan mo, kapag nawala na tong takot ko, ay susubukan ko ulit maghanap ng trabaho. Mag-iingat na lang ako sa susunod. Pagkatapos namin mag-usap ni Rowena, ay itinabi na niya ang perang kinita ko sa maghapon. Hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pag-usig ng konsensya. Kung meron lang sanang ibang paraan, ay hindi ko sana gagamitin ang aking pagiging albularyo para kumita ng malaking pera. Pero wala akong magagawa, kundi tigasan ang aking puso dahil hindi talaga ako mabibigyan ng solusyon. Ang problema namin kung patuloy kong susundin ang aking puso. Upang hindi na ako mahirapan na magpaulit-ulit sa pagsasabi sa mga tao tungkol sa paniningil ko sa aking panggagamot, ay nagsulat ako sa papel kung magkano ang singil ko sa bawat magpapagamot sa akin. Ipinaskil ko yon sa harapan ng aming pinto para mas madali yung makita ng mga tao. Marami ang hindi nagustuhan ang aking paniningil, ngunit may iba rin na walang nagawa kundi ang magbayad kapalit ng aking panggagamot. Unti-unti ay nasanay na ako sa ganon. Palagi kong iniisip ang perang kinikita ko sa loob ng isang araw. Di hama kasi na mas malaki yun kumpara sa perang nakukuha ko nung tanging donasyon lamang ang aking tinatanggap mula sa kanila. Mas lalo akong natuwa dahil kahit papano ay nakakapaghulog na kami ng paunti-unti sa kailangan naming bayaran sa bangko. Maging si Rowena ay nakita na ang magandang epekto ng ginagawa ko, kaya naramdaman ko na naging normal na sa kanya ang lahat. Isang umaga, bumisita ang kaibigan kong si Rogelio sa bahay. Gaya ng dati, ay dire-diretso siyang pumasok at umupo sa pagkainan habang nag-aalmusal kami ni Rowena. Uy, ang dami niyo yatang almusal ngayon ah. May itlog na, may hotdog pa. Aba, tamang-tama kasi hindi pa ako nag-aalmusal eh. Ang lakas talaga ng pang-amoy mo. Bilib talaga ako sa'yo, Rogelio. Kahit sa malayo, alam mo kung kumakain kami, no? Teka, saan ka ba galing? Bakit parang ilang araw yata kitang hindi nakikita? Nagpunta ako sa Maynila. Nagbaka sakali ako na makakahanap ako ng maayos sa trabaho. Pero wala, minalas ako eh. Naubos na lang yung pera ko, pero hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho. Siguro nga hanggang dito na lang ako sa baryo natin. Ayos lang yan. Malay mo, nandito sa baryo natin ang swerte mo. Sana nga. Ay oo nga pala, nabasa ko yung nakapaskil sa may pinto nyo ah. Totoo ba yun? Naniningil ka ng 100 piso o higit pa sa magpapagamot sa'yo? Oo. Wala na kasi akong magagawa kundi gawin yun. Kasi kung hindi,
baka hindi kami makabayad ni Rowena sa bangko. Hindi kasi talaga pwedeng mawala itong lupang kinatatayuan ng bahay namin eh. Mabuti naman at sinunod mo rin ang pinayo ko sa'yo. Ikaw pala nagsabi nun kay Carding. Ha? Oo, ako nga, Rowena. Yung kasi ang paraan na naisip ko nung sinabi sa akin ni Carding ang problema nyo. Akala ko naman ay si Carding ang nakaisip nun. Hindi ko sinabi na si Rogelio nagbigay sa akin ng ideyang yon. Kasi ayokong sisihin mo siya kapag hindi naging maganda ang resulta ng paniningil ko sa mga nagpapagamot. Pero pare, maraming salamat ah. Nang dahil sa ideya mo na yon, ay nakaipon kami ng mabilis para pambayad sa bangko. Saka, may naitatabi rin kami na panggastos sa araw-araw. Wala yun, pare. Ayoko kasi naman problema kay ni Rowena eh. Pero mabuti na lang talaga at nakinig ka sa akin kasi kung hindi, baka walang hotdog at itlog ngayon sa lamesa ninyo. Bahagya akong natawa sa sinabi ni Rogelio. Nang sandaling yon, ay nawala na ang pagsisisi ko sa naging desisyon kong maningil sa mga nagpapagamot sa akin. Lalo na't nakikita kong hindi na problemado ang aking asawa. Yun lang naman talaga ang gusto ko. Ayoko kasi na nag-iisip pa ng kung ano-anong bagay si Rowena. Lahat ay gagawin ko para maibigay ang maginhawang buhay na nararapat para sa kanya. Nagpatuloy ang paniningil ko sa mga nagpapagamot sa akin sa mga sumunod pang araw. Patuloy din kaming nakakapaghulog ng regular sa bangko. Habang nababawasan ang kailangan naming bayaran, ay alam kong unti-unti ring gumagaan ang problema namin ni Rowena. Isang umaga, lumabas si Rowena upang magtungo sa panaderya para bumili ng tinapay. Ako naman ay nagprito ng itlog para meron kaming palaman. Nag-init na rin ako ng tubig para sa aming kape. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik na si Rowena. Inihain ko na ang pritong itlog at nagtimpla na rin ako ng kape. Umupo na ang asawa ko at nang napatingin ako sa kanya, ay nagtaka ko dahil namumula ang kanyang mga mata. Oh, ano nangyari sa'yo? Umiiyak ka ba? Sina Aling Maming kasi. Narinig ko na pinag-uusapan kanila sa panaderya. Pero alam ko nagpaparinig sila sa akin. Bakit? Ano bang sinasabi nila tungkol sa akin? Wala. Hindi mo na kailangan malaman. Dapat pala hindi ko na lang to sinabi sa'yo. Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Ano nga ang pinag-uusapan nila? Mahal, kailangan ko malaman kung anong sinasabi nila tungkol sa akin. Pero mangako ka na kapag sinabi ko sa'yo, ay hindi mo pupuntahan sina Aling Maming. O sige. Nangangako ako. Ang sabi nila, masyado raw tayo nagmamadaling yumaman, kaya bigla ka naningil sa mga nagpapagamot sa'yo. Tapos ang sabi pa nila, kakarmahin daw tayo sa ginagawa natin. Kasi hindi naman daw ganito ang ginagawa noon ng tatay at lolo mo. Kung may kakarmahin man sila yon, dahil nakikialam sila sa buhay ng ibang tao. Bakit hindi ang buhay nilang pakialaman nila? At baka sakaling maging maayos pa ang kanilang buhay. Hindi yung puro chismis lang ang inaatupag nila. Alam mo, hindi pwedeng palampasin ko na lang to eh. Kailangan malaman ni na Aling Maming na hindi okay sa atin na ginagawa nilang pulutan sa umpukan nila ang buhay natin. Carding, ano ba? Huminahon ka nga! Hindi ko kayang huminahon matapos ko malaman ang mga sinasabi nila tungkol sa atin. Kung alam lang nila ang pinagdadaanan natin, baka maintindihan nila tayo. Kailangan kong makausap si na Aling Maming. Ano ka ba? Nangako ka sa akin, di ba, na hindi mo pupuntahan si na Aling Maming? Hindi na ako nagsalita. Malalaki ang mga akbang na lumabas ako ng aming bahay. Sinundan ako ni Rowena at sinubukan niya akong pigilan. Pero hindi ako nagpapigil sa kanya. Nang nakarating kami sa panaderya, ay naroon pa rin sina Aling Maming at ang dalawa pang babae na kachismisa niya. Nalaman kong ako nga ang pinag-uusapan nila
dahil bigla silang tumahimik nang nakita nila ako. Oh, bakit bigla kayong tumigil sa pagkikismisan nyo, ha? Bakit? Ang asawa ko lang ba ang kaya nyo? Bakit hindi nyo sabihin sa harapan ko ang pinagsasasabi nyo sa akin, ha? Matapang lang kayo kapag nakatalikod ako. Pero kapag nakaharap na ako, ay parang na kayong maaamong tupa. Karding, ano ba? Tama na. Umuwi na tayo. Hindi, Rowena. Kailangan malaman ng mga chismosa na to na mali na nakikialam sila sa buhay natin. Ano ba nakukuha nyo maganda sa ginagawa nyo yan, ha, Aling Maming? Kung yumayaman kayo sa pakikialam nyo sa buhay namin, sige lang. Pagchismisan nyo kami hanggang sa mamagaya mga nguso ninyo. Bakit? Inalam nyo ba muna ang dahilan kung bakit ako biglang naningil sa panggagamot ko? Hindi naman, di ba? Basta nyo na lang kaming pinagkikismisan nang hindi nyo muna inalam ang punot dulo kung bakit ko ito ginagawa. Natameme si Aling Maming at ang dalawa pa niyang kasama. Hiyang-hiya at nakayuko silang naglakad palayo. Ano ka ba, Karding? Hindi mo na dapat ginawa yun. Mas lalo lang nila tayong pag-uusapan eh. Kailangan kong gawin yun, Rowena, para malaman nila na hindi tayo pumapayag sa ginagawa nila sa atin. Mabuti sana kung sila nagpapakain sa atin. Hindi naman, ha? Pagharap ko sa aking kaliwa ay isang matandang lalaki ang naroon. Matiim siyang nakatingin sa akin. Meron siyang tungkod. Sa bihis niya ay masasabi ko na may kaya siya sa buhay. Ikaw ba si Karding? Ako nga, bakit? Sino ka ba? Mukhang hindi magandang makipag-usap ako sa iyo ngayon. Kailangan ko kasi ang tulong mo. Pero babalik na lang ako sa ibang araw. Kapag malamig na ang ulo mo, pasensya na. Teka, sandali lang po. Pasensya na po kayo. Hindi po sinasadya ng asawa ko na masigawan kayo. Kung magpapagamot po kayo, sumama na lang po kayo sa bahay namin. Marahang tumango ang matandang lalaki. Hinila na ako ni Rowena pauwi at sumunod sa amin ang matandang lalaki. Wala sa matanda ang atensyon ko dahil hindi pa rin humuhupa ang galit ko kina Aling Maming. Pagdating sa bahay ay pinaupo ni Rowena ang matandang lalaki sa aming maliit na sala. Ako ang humarap sa kanya kasi sa akin siya may kailangan. Pasensya na po kay Tatang kung nasigawan ko po kayo kanina. Mangyaring mainit po kasi ang ulo ko dahil sa mga taong pinag-uusapan ng buhay namin ng aking asawa. Walang kaso yun sa akin. Talagang may mga araw na mainit ang ulo natin. Ay, ako nga pala si Silvano. Narinig ko tungkol sa iyo at nalaman ko na isa kang mahusay na albularyo. Kahit daw malubang sakit, ay kayang-kaya mong pagalingin. Ako po si Karding at yun naman po ang asawa kong si Rowena. Ano po pa ng sakit nyo? Mas maganda po na ngayon pa lang ay malalaman ko na para masabi ko po kung kaya ko po kayong pagalingin o hindi. Hindi ako ang gagamutin mo, kundi ang aking asawa. Ah, ganun po ba? Dapat po sinama nyo rito para naman po personal ko po siya matignan. Kung kaya nga lang niya sumama rito, ay isinama ko na siya. Hindi na kasi siya nakakabangon sa kanyang higaan. Nandito ako para sana hilingin sa'yo na sumama ka sa bahay namin para makita mo siya. Gusto kong pagalingin mo siya, Karding. Wala naman pong problema na sumama ako sa inyo. Meron po talaga mga nagpapagamot sa akin na sinasadya ko po kasi hindi nila ako kayang puntahan. Matanong ko lang, ano po bang sakit ng asawa nyo? Sa totoo lang, ay hindi ko rin alam. Kahit ang mga doktor, ay hindi alam kung ano nangyayari sa aking asawa. Kaya ikaw na lang ang pag-asa ko. At huwag kang mag-alala. Dahil kung sakaling mapapagaling mo ang asawa ko, ay babayaran kita ng malaking halaga. Huwag po kayo mag-alala. Susubukan ko pong gamutin ang asawa nyo. Hindi mo man lang ba'y tatanong kung magkano ang ibabayad ko sa'yo?
Depende po kasi sa sakit ng asawa nyo ang isisingil ko sa inyo. Pero kung madali ko lang po siya mapapagaling, ay 100 piso lang po ang ibabayad niyo po sa akin. Ano ka mo? 100 piso? Hindi yan ang sapat na kabayaran kung sakaling mapapagaling mo ang aking asawa. Handa akong magbayad sa'yo ng 250,000 karding kapalit ng pagpapagaling mo sa aking asawa. Buhay ang isasalba mo, kaya dapat lang na ganun kalaki ang makukuha mo. 250,000? Pero hindi po ganyang kalaking halaga ng pera ang sinisingil ko sa mga nagpapagamot po sa akin. Alam mo, marami ng doktor at kung sino-sinong albularyo ang sinubukang pagalingin ng aking asawa. Pero lahat sila ay nabigo. Marami na ang nangako na kahit papano ay magagawa nilang ibalik ang lakas ng asawa ko. Pero napako na lamang ang kanilang pangako. Kaya, napakalaking bagay para sa akin kung mapapagaling mo siya o kung madudugtungan mo ang kanyang buhay. Yan ang dahilan kung bakit handa ko magbayad sa'yo ng ganong kalaking halaga. Kaya tatanungin kita, Karding, handa ka bang tanggapin ang inaalok ko sa'yo? Napalunok ako. Tumingin ako kay Rowena na nakatayo sa tabi ng pintuan. Gaya ko, bakas sa mukha niya ang labis na gulat. Sa tagal ko na kasing nanggagamot, ay noon lamang merong nag-alok sa akin ng ganong kalaking halaga ng pera, kapalit ng aking serbisyo. Makalipas ang ilang sandali, ay muli akong tumingin kay Silvano. Sige po, tinatanggap ko po ang alok nyo. Pero gusto ko po munang makita ang asawa nyo para malaman ko po kung ano ang nangyayari sa kanya at kung kaya ko po ba siyang gamutin. Walang problema. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo sa pagpayag mo. Kung ayos lang sa iyo, ay pwede kang sumama sa akin ngayon. Sige po. Mas mabuti po na makita at matingnan ko na kagad ang asawa nyo sa lalong madaling panahon. Bigyan nyo lang po ako ng ilang minuto para ihanda ko po ang aking mga gamit. Lumabas na si Silvano at doon niya na ako hinintay. Agad kong inihanda ang mga gamit na sa tingin ko ay kakailanganin ko. Lumapit sa akin si Rowena habang ginagawa ko yon. Karding, tama ba narinig ko? 500,000 pisong ibabayad sa'yo ng matandang lalaki kapag napagaling mo ang asawa niya? Hindi. 250,000 daw. Ano ka ba, Karding? Iisa lang naman yun eh. Ang 250,000 ay 500 piso rin. Ay, oo nga pala no. Pasensya ka na. Medyo hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa nangyayari. Karding, mahal ko. Kung magkakaroon tayo ng ganung kalaking pera, mababayaran na natin ang pagkakasanla nitong lupa. Meron pang matitira sa atin. Diyos ko, totoo ba talaga ang lahat ng ito? Totoo to, Rowena. Pero wag muna natin bilangin ang sisiw habang hindi pa napipisa ang lahat ng itlog. Ipagdasal mo na lang na sana ay mapagaling ko ang asawa ni Mang Silvano para mabayaran niya tayo ng halagang sinabi niya. Nang natapos na ako sa paghahanda ng mga gamit ko, ay nagpaalam na ako kay Rowena. Lumabas na ako ng aming bahay at sumama na ako kay Mang Silvano para magtungo sa kanilang bahay. Sa bukana ng aming baryo ay naroon ang kanyang lumang sasakyan. Sumakay kami ron at habang nagmamaneo si Mang Silvano ay hindi pa rin naaalis ang aking kaba at kasiyahan. Wala kasi akong ideya kung kaya ko bang pagalingin ng asawa ni Mang Silvano. Pero kapag nagtagumpay akong gawin yon, ay matatapos sa isang kisap mata ang problema namin ng asawa ko. Mahigit 1 oras ang tinagal ng aming biyahe bago inihinto ni Mang Silvano ang kanyang sasakyan sa harapan ng isang malaking bahay na may 2 palapag. Tila napabayaan na ang bahay dahil sa makapal na damo sa paligid nun. Bakbak na rin ang pintura ng bahay, pero sa mga nakita ko ay hindi ko may pagkakaila na mayaman talaga
si Mang Silvano. Bumaba na kami ng sasakyan. Pagpasok namin sa bahay ay agad na gumapang ang kilabot sa aking katawan sa dahilan na hindi ko alam. Pinasunod ako ni Mang Silvano sa ikalawang palapag ng bahay at huminto siya sa tapat ng isang pinto. Sa pagbukas niya ng pinto ay umalingasaw ang masangsang na amoy. Hindi ako nagpakita ng anumang reaksyon. Sumunod ako kay Silvano nang pumasok siya sa silid na yon. Doon ay nakita ko ang isang matandang babae na nakahiga sa malaking kama. Halos butot balat na siya. Maputla ang kanyang balat at puno ng malalaking sugat ang kanyang buong katawan. Nakapikit ang matandang babae na sa tingin ko ay natutulog lang. Umupo si Mang Silvano sa gilid ng kama at hinalikan niya ang noo ng matandang babae. Elizabeth, asawa ko. Nandito na ang isang magaling na albularyo. Sana ay siya na ang matagal na nating hinihintay. Karding, halika. Lumapit ka at maaari mo nang tignan ng aking asawa. Sige po, Mang Silvano. Agad akong lumapit sa kama. Humingi ako ng permiso kay Mang Silvano kung maaari ba akong umupo sa kabilang gilid ng kama at pumayag naman siya. Sinabi niya na ang pangalan ng asawa niya ay Elizabeth. Meron na akong hinala kung ano ang nangyayari kay Elizabeth, pero kailangan ko pa rin makasiguro. Hinawakan ko ang isang kamay ng babae para yung yelo sa lamig. Pumikit ako at pinakiramdaman ko ang kanyang pulso. Mabagal yon sa una, pero biglang bumibilis. Meron din akong nakitang mga imahe. May nakita akong isang babae na may hawak na karayom at manika. Bumulong ang babae na yon at sinabi niya na huwag akong makikialam. Sa pagbukas ng aking mata, ay habol ko ang aking paghinga. Pakiramdam ko ay tumakbo ako ng ilang milya nang walang pahinga. Ano, Karding? Alam mo na ba nangyayari sa asawa ko? Alam mo na ba kung ano ang sakit niya? Wala pong sakit ang asawa niyo. Pero malakas po ang kutob ko na kinukulam siya. Ano ka mo? Totoo ba yan sinasabi mo? Opo, Mang Silvano. Maraming beses na po ako nakaengkwentro ng ganitong kaso. At hindi po ako pwede magkamali. Teka, meron po ba kayo nakaaway? O may tao po bang may matinding galit sa inyo? O sa inyong asawa? Aba, marami. Maraming tao may galit sa amin ng aking asawa. Kaya hindi ko matutukoy sa kanila kung sino ang gumagawa nito. Hindi ko na itinanong kay Mang Silvano ang tungkol sa bagay na yon dahil masyado na yung personal. Kahit napuno ako ng kuryosidad kung bakit maraming galit na tao sa kanila ng asawa niya, ay hindi ko na yon inungkat pa. Pero Karding, kaya mo bang pagalingin ang asawa ko? Sa ngayon po, Mang Silvano, tatapatin ko na po kayo. Hindi ko pa po masasabi. Pero gagawin ko po ang lahat para maligtas siya. Malakas po ang kutob ko na inuunti-unti namang kukulam ang asawa ninyo. Anong ibig mo sabihin na inuunti-unti? Inuunti-unti po siyang patayin. Sa madaling salita, pinapahirapan po siya bago siya tuluyang patayin. Diyos ko, kung sino man ang gumagawa niyan, sana bumalik sa kanya lahat ng ginagawa niya. Kaya mo bang iparanas sa kanya ang nangyayari ngayon sa asawa ko? Pasensya na po, pero hindi po ako nang kukulam eh. Ang tanging ginagawa ko lang po ay ang magpagaling ng sakit. Naiintindihan ko. Kung ano man ang kailangan mong gawin ay gawin mo. Basta't pagalingin mo lang ang asawa ko. Puno ng kumpiyansa akong tumango. Mula sa dala kong bag ay inilabas ko ang isang medalyon at sinabi ko kay Mang Silvano na yon ay pangontra sa kulam at kailangan yung isuot ng kanyang asawa. Nang pumayag si Mang Silvano, ay inorasyonan ko muna ang medalyon bago ko yon inilagay sa leeg ni Elizabeth.
Gagaling na ba ang asawa ko? Dahil sa medalyon na yan? Hindi po. Pangontra lang po yan. Ibig pong sabihin ay hindi na magagawa ng kumukulam sa kanya na dagdagan pa ang pagpapahirap sa asawa nyo. Pero depende pa rin po sa lakas ng mangkukulam ang bisa ng medalyon. Kung masyado siyang malakas o kung makakagawa siya ng paraan para kontrahin ng medalyon, ay magagawa pa rin po niyang pahirapan si Ma'am Elizabeth. Ganun ba? Pero mas mabuti na yan kaysa wala siyang pangontra. Tuwing gabi kasi sumasakit ang buong katawan niya. Sumisigaw siya sa sobrang sakit. Tignan niyo po mamayang gabi, Mang Silvano. Kung hindi na po yun mangyayari, kapag hindi na po sumakit ang katawan niya mamayang gabi, ibig po sabihin ay gumana sa kanyang medalyon. Sa ngayon po ay kailangan ko munang umuwi dahil may mga gamit po akong hindi nadala. Hindi ko po kasi naisip na kinukulam pala ang asawa niyo. Kailan ka babalik dito? Bukas po ng umaga. Bukas din po, sisimulan ko na po ang panggagamot sa inyong asawa. Pumayag si Mang Silvano sa sinabi ko. Inihatid pa niya ako sa bahay at pagdating ko sa amin ay naabutan ko si Rowena. Nakausap si Rogelio. Sigurado ko na sinabi na ni Rowena kay Rogelio kung saan ako galing. Grabe! Naka-jackpot ka pare! Ano? 2 na ba yung kalahating milyon? Huy, huwag kang maingay. Baka mamaya niyan may makarinig pa sa ibang tao eh. Hindi pa ako binabayaran ni Mang Silvano kasi hindi ko pa napapagaling ang asawa niya. Pero bukas ay babalik ako sa kanila para gamutin yung asawa ni Mang Silvano. Bakit hindi mo pa ginamot ngayon? Ano bang sakit ng asawa ni Mang Silvano? Kinukulam siya. Kailangan ko ng malakas na orasyon para maalis yung kulam sa kanya. Malakas yung mangkukulam eh. Mukhang mahihirapan ako nito. Hanggang sa sandaling yon, ay awang-awa pa rin ako sa asawa ni Mang Silvano. Marami-rami na rin akong ginamot na kinukulam. Pero yun na yata ang pinakamatindi. Nang sumunod na araw, ay maaga akong nagising. Siniguro ko na dala ko na ang lahat ng kailangan ko. Dumating si Rogelio sa bahay namin at ang sabi niya ay gusto niya akong samahan dahil baka kailanganin ko ang tulong ni Rogelio. Ay pumayag na ako. Nag-commute kami papunta sa bahay ni Mang Silvano. Agad kaming pinapasok ni Mang Silvano sa bahay niya nang kumatok ako sa pinto. Ipinakilala ko si Rogelio kay Mang Silvano at pagkatapos ay nagtungo na kami sa silid kung saan naroon ang asawa niya na si Ma'am Elizabeth. Ano po palang nangyari kagabi, Mang Silvano? Sumakit pa rin po ba ang katawan ng asawa niyo? Ay hindi na! Epektibo ang medalyon na ibinigay mo sa kanya. Simula nung mangyari yan sa kanya, ay kagabi lang hindi sumakit ang katawan niya. Mabuti naman po kung ganun. Pero kailangan maalis ko na ang kulam sa kanya. Kasi hindi tayo pwedeng umasa lang sa medalyon. Hindi po siya gagaling kung hindi po mapuputol ang koneksyon niya sa kumukulam sa kanya. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin. Basta't gumaling lang ang asawa ko. Hindi na nga ako nagsayang ng oras at agad kong sinimulan ang aking panggagamot. Inilabas ko ang mga gamit na kailangan ko. Nagsindi ako ng mga kandila paikot sa kama. Yun ay bilang proteksyon at gabay ko sa aking gagawin. Kahit papano ay malaking bagay na kasama ko si Rogelio. Siya kasi ang nag-aabot sa akin ng mga bagay na kailangan ko. Maya-maya pa ay nagdasal na ako. Nagsagawa ako ng ritual at doon ko na kinausap ang mangkukulam habang hawak ko ang kamay ni Ma'am Elizabeth. Naging matigas ang mangkukulam. Sinabi niya na hindi siya titigil hanggat hindi namamatay ang matandang babae. Pero hindi ako sumuko. Ginamit ko ang aking kaalaman para saktan ang mangkukulam at sa ganung paraan ay nangako siya na titigilan niya na si Ma'am Elizabeth. Matapos ang lahat ay pagod na pagod ako. Pakiramdam ko ay naubos ang lahat ng lakas ko. Pinagpapawisan ako ng malapot at habol ko ang aking paghinga.
Binigyan ako ni Mang Silvano ng isang baso ng tubig na agad ko namang ininom. Karding, ano nangyari? Nagtagumpay ka bang alisin ang kulam? Opo, Mang Silvano. Nangako po, Mang Kukulam. Natitigilan niya na ang inyong asawa. Sa ngayon po, ligtas na po siya. Diyos ko! Maraming salamat, Karding. Pero anong ibig mo sabihin na sa ngayon ay ligtas na siya? Hindi ko po kasi sigurado kung tutupad ang Mang Kukulam sa napag-usapan namin. Kaya wag niyo po munang aalisin ang medalyon sa inyong asawa. Bantayan niyo pa rin po siya. At kung meron kayong napansin na hindi maganda, ay puntahan niyo po agad ako sa bahay ko. Maraming salamat talaga sa iyo, Karding. Hindi ako nagkamali na sa iyo ko lumapit. Tignan mo si Elizabeth. Kahit papano ay nagkaroon na ng kulay ang kanyang balat. Nabawasan na ang kanyang pamumutla. Ipagdarasal ko po ang tuloy-tuloy niyang paggaling. Mawalang galang na nga po. Makikisali po ako sa usapan nyo. Ibig po ba sabihin yan makukuha na po ni Karding yung kalahating milyong piso? Hoy, Ruelio, ano ka ba? Nakakahiya ka naman. Hindi mo kailangan mahiya, Karding. Yan ang napagkasunduan natin. Kaya dapat lang na makuha mo na ang perang yon. Pero kung ayos lang sa'yo, ay ang kalahati na muna ng kabayaran ang ibibigay ko sa'yo. Pero kapag tuluyan ng gumaling si Elizabeth, ay saka ko ibibigay ang kabuuan. Wala pong problema doon, Mang Silvano. Okay na okay lang po sa akin. Pero bukas ko pa maibibigay sa iyo ang kalahati. Dahil kailangan ko pang mag-withdraw sa bangko. Huwag kang mag-alala. Dahil meron akong isang salita. Isa pa, alam mo naman kung saan ako nakatira. Kung hindi ako tumupad sa usapan natin, ay pwede mo akong puntahan dito. Pero sigurado ako na hindi mo na yung kailangan gawin. Dahil marunong akong tumupad sa aking ipinangako. May tiwala po ako sa inyo, Mang Silvano. Matapos ang lahat, ay nagpaalam na kami kay Mang Silvano. Ihahatid pa sana niya kami, pero tumanggi na ako at sinabi ko na bantayan na lang niya ang kanyang asawa. Maya-maya pa, ay naglakad na kami ni Rogelio papunta sa sakayan ng tricycle. Pare, talaga nagtiwala ka dun sa Silvano na yon? Baka mamaya hindi niya ibigay sa iyo yung pera bukas. Ano ka ba, Rogelio? May tiwala ako sa kanya. Mukha namang maayos siyang kausap Sa kung hindi siya tutupad sa napag-usapan natin, aba, Diyos na ang bahala sa kanya. Pero sana naman, totoong magbabayad siya para makabayad na rin kayo sa kailangan niyong bayaran sa bangko. Sana nga, pare. Sana nga. Nang sandaling yon, ay kakaibang kasiyahan ang aking naramdaman. Bukod kasi sa hindi na namin po problemahin ang pambayad sa bangko, ay masaya ko na natulungan ko si Mang Silvano at ang kanyang asawa. Isa talaga yon sa gusto ko sa pagiging isang albularyo, yung nagagawa kong pagalingin ang mga taong may sakit. Lalong-lalo na ay yung mga taong nawawalan na ng pag-asa, nagagaling pa sila. Pagka-uwi ko sa bahay, ay agad kong ikinuwento kay Rowena ang lahat ng nangyari. Maging siya ay natuwa rin nang malaman niya na nagawa kong pagalingin ang asawa ni Mang Silvano at nagawa kong alisin ang kulam. Alam mo, sa totoo lang, hindi talaga ako nagduda na mapapagaling mo siya. Kasi alam ko naman ang kakayahan mo. Sa tagal mo ng albularyo, parang wala pang nagpagamot sa'yo na hindi mo napagaling. Pero alam mo, mahal, sa totoo lang, nahirapan talaga ako sa asawa ni Mang Silvano. Naramdaman ko kasi talagang malakas yung mangkukulam. Aba, kahit ako, hindi ako makapaniwala na natalo ko siya. Eh yung pera, mahal ko, nakuha mo na ba? Hindi pa Ang sabi kasi sa akin ni Mang Silvano, kailangan pa niyang magpunta sa bangko para mag-withdraw. Bukas pa siya pupunta rito para ibigay yung kalahati ng bayad niya. Ha? Kalahati? Bakit kalahati lang? Paunang bayad pa lang kasi yun.
Pero kapag tuluyan ng gumaling ang asawa niya, ibibigay niya kagad yung kulang. Ayos lang naman yun eh. Kasi kailangan pa rin bantayan ng asawa ni Mang Silvano ng ilang araw. Kapag wala na nangyaring masama sa kanya at wala nang senyalis na kinukulam siya, ibig sabihin nun, buo na nating makukuha ang kalahating milyon. Diyos ko, maraming salamat po at hindi niyo po kami pinapabayaan. At salamat din sa iyo, Karding. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit mareresolba na ang problema natin. Hindi ba ang sabi ko naman sa'yo, ay huwag tayong mawalan ng tiwala sa nasa itaas. Tignan mo, yung akala natin na wala ng solusyon sa problema nating to, pero bigla na lamang dumating sa buhay natin si Mang Silvano. Di ba? Kumikilos talaga ang Diyos sa hindi natin inaasahang paraan. Di naman ako nawala ng tiwala sa Panginoong Diyos eh. Talagang grabe lang kasi yung pagkakabigla ko nung unang beses kong nalaman na nakasangla pala itong lupa natin. Naiintindihan naman kita, mahal ko. Pero wala na tayong dapat na ipag-alala ngayon kasi wala na, tapos na ang problema natin. Solve na. At kapag nakabayad na tayo sa bangko, babalik na ulit sa normal ang buhay natin. Tapos may matitira pa sa pera natin. Kaya sigurado ako na marami na ang matutuwa sa mga kapitbahay natin kapag sinabi ko sa kanilang hindi na ulit ako maniningil sa panggagamot ko. Masaya kaming nagyakap ni Rowena. Nang sandaling yon, ay nakikita ko nang magiging maayos na ang lahat simula bukas. Labis akong nagpasalamat sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. At syempre, nagpasalamat din ako sa aking asawa dahil hindi niya ako sinukuan. Kinabukasan ay hindi muna kami umalis ni Rowena sa aming bahay. Magkasama naming hinintay ang pagdating ni Mang Silvano. Pagsapit ng tanghali ay dumating si Rogelio at sinamahan na rin niya kami sa paghihintay. Ramdam ko na napakasaya ni Rogelio para sa amin ni Rowena. Ngunit nang sumapit na ang hapon at wala pa rin si Mang Silvano, ay doon na ako nagsimulang kabahan. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko, gaya na lamang na baka niloko kami ni Mang Silvano. Hanggang sa tuluyan ng dumilim, pero wala pa rin ang aming hinihintay. Mukhang di na darating si Mang Silvano ah. Gabi na eh. Imposibleng pumunta pa siya rito sa inyo ng ganitong oras. Karding, hindi kaya naloko na tayo? Baka tinakbuhan na tayo ni Mang Silvano? Hindi ko alam eh. Pero wag naman sana. Kailangan natin ng perang yun eh. Saka hindi biro ang ginawa ko para mapagaling ang kanyang asawa. Ano kaya kung punta natin siya ngayon sa bahay niya? Malay mo, nandun siya. Bukas ng umaga na lang siguro. Pero ang iniisip ko nga, baka may nangyaring hindi inaasahan eh. Kaya hindi siya nakapunta rito ngayon. Sana nga'y tama ka, Karding. Bigla tuloy akong kinabahan. Natigilan kaming tatlo nang bigla naming narinig ang malakas at tila galit na pagtawag ni Mang Silvano sa pangalan ko mula sa labas ng bahay. Nagkatinginan kami at nagmamadali kaming lumabas. Napahinto ako dahil bigla akong kinabahan nang makita ko na nanlilisik ang mga mata ni Mang Silvano habang nakatingin sa akin. Hindi ako tuluyang lumapit sa kanya. "Oh, Mang Silvano, kayo po pala yan. Halika po, tuloy po kayo sa aming bahay." Walang iya ka, Karding! Anong ginawa mo sa asawa ko? "Ho? Ano po sinasabi niyo?" Pinatay mo si Elizabeth! Pinatay mo ang asawa ko! "Ano? Paano po nangyari yun? Pero maganda na po ang lagay niya nang umalis po ko sa bahay niyo." Sa dami na sumubok na gamutin ang asawa ko, ay sa ilang ito nangyari. Pagkatapos mong umalis, ay biglang sumama ulit ang lagay ni Elizabeth. Nagnaknak ng gusto ang kanyang mga sugat, at kaninang hapon, ay binawian na siya ng buhay. Sigurado ko na may ginawa ka
Para mamatay ang asawa kong hayop ka! Teka, sandali lang po, Mang Silvano. Huwag naman po kayo magbintang agad. Wala po akong ginawang mali ng gamutin ko po ang inyong asawa. Sigurado po ako na tama ang lahat ng aking ginawa. Siguro po, ay hindi sumunod sa usapan namin ng magkukulam. Hindi po ako ang dapat niyong sisihin. Walang dapat na sisihin dito kundi ikaw. Namatay siya dahil sa kung anong ginawa mo sa kanya, hayop ka. Malamang, padala ka ng taong may galit sa amin para madali ninyong mapatay ang aking asawa. Huminahon po muna kayo. Paano magiging kasabwat po ako ng taong may galit sa inyo? Kayo po lumapit sa akin para gamutin ko po ang asawa nyo. Alam ko nasasabi nyo lang po lahat ng yan dahil namatayan po kayo. Pero hayaan nyo po munang maging malinaw ang inyong pag-iisip. Ito ang tandaan mo. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo sa asawa ko. Gaganti ako sa paraang kahit sa panaginip ay hindi mo pa nakikita. Mag-aasik ako ng lagim sa baryong ito at yung asawa mo, papatayin ko siya sa harapan mo para maramdaman mo rin kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Hindi mo kilala kung sino ang iyong kinalaman. Para sa iyong kaalaman, isa kong aswang at wala na akong pakialam kung malaman niyo ang aking sikreto dahil wala na akong kinatatakutan ngayon. Kinuha mo ang buhay ng aking asawa, Kardeng. Kaya dapat lang nakunin ko ang mga buhay ng taong mahalaga sa'yo. Labis kaming nagimbal sa isiniwalat na yon ni Mang Silvano. Hindi na namin nagawa pang makapagsalita. Nang sandaling yon ay may mga tao nang nakakarinig sa mga sinasabi niya. Hanggang sa tumayo na si Mang Silvano sa gitna ng kalsada at doon na siya sumigaw. Ito ang tandaan niyo lahat! Sa oras na ipatikim ko sa baryong ito ang aking galit bilang malupit na aswang, ay wala kayong dapat sisihin, kundi ang Karding na yan. Pinatay niya ang aking asawa, kaya nararapat nga bang nagumanti ako sa madugong paraan. Matapos yung sabihin ni Mang Silvano, ay nagmamadali siyang umalis. Pinagtinginan siya ng mga tao sa aming baryo at pagkatapos ay sa akin naman sila tumingin. Nagmamadali na akong pumasok sa bahay at agad na sumunod sa akin ang asawa kong si Rowena at ang kaibigan kong si Roelio. Anak ng putya, ano nangyari? Bakit ganun? Bakit namatay ang asawa ni Mang Silvano? Ang ganda ng lagay niya nang iniwanan ko siya eh. Teka. Ang ibig bang sabihin nito hindi niyo na makukuha ang bayad na kalahating milyon? Ano ka ba naman, Roelio? May malaki na nga kaming problema tapos pera pa rin ang iniisip mo. Pambihira ka naman. Hindi lang natin to problema, Rowena. Problema din ito ng buong baryo. Nakita mo naman. Galit na galit si Mang Silvano sa akin. At idadamay niya kayo at ang lahat ng tao dito sa baryo natin. Tapos, isa pa pala siyang aswang. Anak ng putya, kung minamalas ka nga naman, oo. Ano ba ito nangyayari sa atin? Teka, Karding, uminaw ka. Baka naman sinasabi lang niya yun para takutin ka. Hindi, Roelio, hindi. Nararamdaman ko seryoso talaga siya. Ngayon ko lang din napagtanto kung bakit sinabi sa akin ni Mang Silvano na maraming tao ang galit sa kanila ng kanyang asawa. Siguro, ang mga taong yun ay ang alam na aswang silang mag-asawa. Kinulam ang asawa niya bilang paghihiganti ng mga taong yun. Yun ang naiisip ko. Pero Karding, ano nang gagawin natin ngayon? Nakakatakot naman pala yung Mang Silvano na yun. Porke ba ikaw ang gumamot sa asawa niya? Ay ikaw na kagad ang sinisisi niya sa pagkamatay nun? Ganun talaga, Rowena. Nawalan kasi siya ng mahal sa buhay at mas nangingibabaw ang galit sa puso niya. Naghanap siya ng masisisi at ako ang naisip niya nasisihin. Diyos ko, anong gagawin ko?
Ipagdasal na lang natin na malinawan kahit papano ang isip ni Mang Silvano at huwag niyang ituloy ang kanyang masamang banta. Kahit nalaman kong aswang si Mang Silvano, ay ramdam ko pa rin na meron pa rin siyang kabutihan sa puso niya. Sa gabing yon, ay nagsaboy kami ng asin sa paligid ng aming bahay. Nagsabit din kami ng maraming mga bawang sa bintana at pinto bilang proteksyon sa aswang. Hindi kasi namin pwedeng baliwalain ang banta ni Mang Silvano. Kung totoo ngang aswang siya, ay kailangan naming mag-ingat, lalo na't hindi namin alam kung kailan siya aatake. Makalipas ang ilang araw, ay kumalat sa buong baryo namin ang balita na maraming mga alagang hayop gaya ng manok at baboy ang natatagpuang walang buhay. Naging bulong-bulungan sa mga umpukan ang tungkol kay Mang Silvano. May nagsabi na si Mang Silvano ang may kagagawa nun dahil inamin ito sa lahat na isa itong mabangis na aswang at sasalakay ito sa aming baryo dahil pinatay ko ang asawa nito. Hanggang sa nakarating na sa amin ni Rowena na isang pamilya ang pinasok ng aswang. Mabuti na lamang at nagawang makaligtas ng pamilyang yon dahil nakahingi sila ng saklolo sa kanilang kapitbahay. Isang umaga, habang nag-aalmusal, ay napag-usapan namin ng asawa kong si Rowena ang hindi magandang nangyayari sa aming lugar. Dulot ng aswang. Ngayon, sigurado na tayo na isang ang aswang si Mang Silvano. Malinaw na siya sumalakay dun sa isang pamilya dito sa atin. Karding, natatakot ako. Baka sa susunod na gabi o mamayang gabi ay tayo naman ang salakay ni Mang Silvano. Hindi ba? Sinabi niya sa'yo na papatayin daw niya ako. Hindi ako papayag na mangyari yan, Rowena. Kung kinakailangan labanan ko siya, ay lalabanan ko siya. Alam kong nasasaktan siya sa pagkamatay ng asawa niya. Pero mali na gumanti siya sa atin. Lalo na't alam ko sa aking sarili na wala talaga akong kinalaman sa pagkamatay ng asawa niya. Kung gagawin niya ang binabalak niya sa'yo, dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay. Pero aswang siya. Wala ka namang alam sa pakikipaglaban sa ganung nilalang eh. Kahit wala akong alam sa pakikipaglaban sa aswang, Rowena, ay poprotektahan pa rin kita sa abot na makakaya ko. Pero wag nating kakalimutang magdasal. Sana, wag nang umabot sa ganon ang galit ni Mang Silvano para hindi na dumanak pa ang dugo. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Rowena, ay nagtaka kami dahil sa pagsigaw ng mga tao sa labas ng aming bahay. Galit na galit nilang tinatawag ang pangalan ko dahil pakiramdam ko na hindi sila aalis hanggat hindi nila ako nakakausap. Ay binuksan ko na ang pinto. Sumalubong sa akin ang maraming tao. Lahat sila ay galit na galit. Sabay-sabay silang sumisigaw. May iba pang minumura ko, ngunit iisa lang ang nais nilang iparating sa akin. Ako ang sinisisi nila sa pagsalakay ng aswang sa aming baryo. Sinasabi nila na kung hindi ko pinatay ang asawa ng aswang na si Mang Silvano, ay hindi magagalit sa akin ang lalaki at hindi ito sasalakay sa baryo namin. Tumigil kayo mga kababaryo! Tumigil kayo sa mga sinasabi nyo! Ano ba kayo? Wala kayong alam! Nagbabase lang kayo sa narinig nyo kay Mang Silvano, pero wala kayong alam sa totoong nangyari! Rowena, hayaan mong ako ang magpaliwanag sa kanila. Dito ka lang sa likod ko. Muli akong humarap sa mga tao. Hindi pa rin sila kumakalma at patuloy pa rin sila sa pagsigaw. Pero kahit sumisigaw sila, ay nagsalita pa rin ako. Nilakasan ko ng gusto ang boses ko upang mangibabaw yon sa sigawan ng mga tao. Sandali! Sandali mga kasama! Sandali lang! Makinig muna kayo sa akin! Sandali lang!
Naiintindihan ko ang galit niyo sa akin, mga kasama. Pero sana naman ay makinig at magtiwala kayo sa sasabihin ko. Hindi ko pinatay ang asawa ni Mang Silvano. Kilala niyo ako at hindi ko kayang pumatay. Kinukulam ang asawa ni Mang Silvano at ginamot ko siya. Inakala ko na napagaling ko na siya. Pero mukhang sinamantala ng kumukulam sa asawa ni Mang Silvano nung umalis ako sa bahay nila. At doon niya na pinatay ang asawa ni Mang Silvano. Pero mga kasama, huwag kayong mag-alala. Kung iniisip nyo na ako ang punot dulo ng problemang ito, ay ako na ang gagawa ng solusyon. Nangangako ako sa inyong lahat na sa sandaling sumalakay dito si Mang Silvano, ay ako ang haharap sa kanya. Ako ang makikipaglaban sa kanya. Sana naman, sa pagkakataong ito, ay magtiwala ulit kayo sa akin. Alam ko na marami sa inyo ang diskumpiyado sa akin. At meron ding ibang galit sa akin. Dahil naniningil ako sa mga nagpapagamot sa akin. Kung alam niyo lang po, kung gaano kasakit sa akin ang gawin yon. Pero wala po akong ibang mapagpipilian eh. Kailangan po namin kumita ng pera ng asawa ko. Dahil kung hindi, ay makukuha na po ng bangko ang aming lupa. Alam niyo po kung gaano ko kamahal ang baryong to. Hindi ko po kayang umalis dito kung sakaling mawalan kami ng tirahan. Hindi ko kayo kayang iwanan. Dahil alam ko po na marami sa inyo ang umaasa sa panggagamot ko. Kaya kahit sana naman sa pagkakataon lang po na to, magtiwala po kayo sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo. Himalang biglang tumahimik ang lahat matapos kong magsalita. Nangilid ang luha ko at niyakap ako ni Rowena. Wala akong ideya kung pinaniwalaan ba ng mga tao ang sinabi ko, pero basta na lang silang umalis. Nang kami na lang ni Rowena ang naroon, ay doon ko na pinakawalan ang aking luha. Ipinagmamalaki kita, asawa ko. Napakatapang mo para sabihin ang mga yun sa harap ng mga tao. Kahit paano ay gumaan ang aking pakiramdam dahil nailabas ko ang lahat ng sama ng loob ko. Napakatagal ko kasing nanahimik sa totoong dahilan kung bakit kinailangan kong maningil sa aking panggagamot. Hinayaan kong pag-usapan kami ng mga tao at maging masama ang tingin nila sa akin. Pero tao lang din ako. Napupuno din ako. Umasa na lang ako na hindi masasayang ang mga sinabi ko kanina at sana ay maunawaan na ako ng mga tao sa aming lugar. Kinagabihan, bago kami matulog ni Rowena, ay nagdasal muna kami ng taimtim. Ipinagdasal namin sa Panginoong Diyos na sana ay tumigil na si Mang Silvano sa pagsalakay sa aming baryo. Nang nakahiga na kami, ay parehas kaming nakatitig sa kawalan. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ng asawa ko, pero ako ay nakikiramdam sa paligid. Simula kasi ng pagbantaan ni Mang Silvano ang buhay namin, ay hindi na ako nagkakatulog sa gabi. Pakiramdam ko, anumang sandali, ay bigla na lamang siyang sasalakay sa amin. Mag-aalas 12 na ng ating gabi nang nakaramdam ako ng antok. Pumikit na ako, pero wala pang isang minuto ay tinapik ni Rowena ang braso ko. Karding! Karding, gising! May naririnig ako naglalakad sa labas ng bahay natin. Ha? Sandali, titignan ko kung sino yun. Lalabas lang ako. Ano ka ba? Huwag na! Dito ka na lang. Ano? Kung si Mang Silvano yun. Kung si Silvano yun, edi mas maganda. Para matapos na to, Rowena. Kung talagang desidido siya, napatayin tayo, wala na tayong magagawa, kundi ang ipagtanggol ang ating mga sarili. Basta dito ka lang.
Kahit anong mangyari, wag na wag kang lalabas ng bahay ha. Marahan akong tumayo. Ginawa kong lahat para hindi ako makagawa ng kahit na anong ingay. Habang papunta ko sa kusina ng dahan-dahan, ay doon ko narinig ang mga yabag na tila paikot-ikot sa labas ng aming bahay. Kinuha ko ang matalas kong itak sa kusina at saka ako lumabas. Umikot ako sa paligid ng aming bahay pero wala akong nakitang tao o aswang. Babalik na sana ako sa loob nang bigla akong kinilabutan. Mabilis akong humarap sa likuran ko at nangilabot ako ng gusto nang nakita ko ang isang aswang na may kahindik-hindik na itsura. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Tumutulo ang laway na may kasama pang dugo at mabalahibo ang buong katawan. Ako ba ang hinahanap mo? Mang Silvano? Oras na ng aking paniningil, Karding. Kailangan mo nang magbayad sa pagpatay mo sa aking asawa. Mang Silvano, sandali lang. Mag-uusap muna tayo. Makinig kayo sa akin. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko pinatay ang asawa nyo. Hindi ko po yun magagawa. Albularyo po ako. At wala sa ipinangako ko sa aking tatay at lolo na kumuha ko ng buhay ng iba. Hindi po nila ako tinuruan ng ganong gawain. Maniwala po kayo. Huwag ka na magsayang panalaway, Karding. Dahil kahit na anong sabihin mo, ay hindi na magbabago pa ang isip mo. Ipaghihiganti ko ang ginawa mo sa aking pinakamamahal na asawa. Kumanda ka, Karding! Mabilis na sumugod ang aswang papunta sa akin. Tatagain ko sana siya ng matalas kong itak, pero bigla akong nag-alinlangan. Naisip ko kasi na nagagawa lang yon ni Mang Silvano dahil sa sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang asawa. Bumaba ang depensa ko at nagawa akong sunggaban ng aswang. Natumba ko at napahiga ako sa lupa. Pumaibabaw sa akin ang aswang at buong lakas niya akong kinagat sa aking balikat. Kumawala ang napakalakas na sigaw sa aking lalamunan na halos mapatid na ang aking litid. Nakita ko ang pagsilip ng mga tao mula sa kani-kanilang mga bintana at mga bahay. Pero kahit isa ay wala man lang lumabas para ako ay saklolohan. Naiintindihan ko sila dahil gaya ko ay takot din silang lahat sa aswang. Lalabas sana ng bahay ang asawa kong si Rowena para tulungan ako, pero agad ko siyang sinigawan. Huwag, Rowena! Huwag! Huwag kang lalabas! Isarado mo ang pinto! Diyan ka lang! Nang nakita ng aswang ang asawa kong si Rowena, ay bigla siyang umalis sa ibabaw ko. Mabilis na tumakbo ang aswang papunta sa direksyon ng aking asawa. Hindi na nagawang maisarado ni Rowena ang pinto dahil sa bilis ng aswang. Ipinilupot ng aswang ang braso niya sa leeg ni Rowena habang nasa likod siya ng aking asawa. Nang mga sandaling yon, marahan akong tumayo. Alam ko na isang maling hakbang ko lang ay kayang-kayang patay na ng aswang si Rowena sa isang kisap mata. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo, Karding, kung gaano kasakit mawala ng asawa. Pinatay mo ang asawa ko. Kaya ngayon naman, papatayin ko rin ang asawa mo! Karding! Karding, tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Parang awa mo na, ang Silvano! Huwag mong papatayin ang asawa ko! Maawa ka na! Ako na lang ang patayin mo! Total, di ba iniisip mo naman?
na ako ang pumatay sa asawa mo. Ako na lang ang patayin mo. Huwag ang asawa ko. Hindi. Hindi, Karding. Hindi kita kailangang patayin. Ang gusto ko ay mabuhay kang kagaya ko na araw-araw nakakaroon ng sakit. Dahil kapag pinatay kita, walang silbi ang pagpatay ko sa asawa mo. Makinig ka sa akin. Hindi ko pinatay ang asawa mo, Mang Silvano. Ginawa ko po ng tamang panggagamot ko sa kanya. Kung namatay man siya, yun ay dahil sa kumukulam sa kanya. Ang kasalanan ko lang siguro ay naging kampante ako at inisip kong ayos na si Ma'am Elizabeth. Alam ko po na mayroong kabutihan sa puso nyo. Naramdaman ko po yun nung unang beses na nagpunta ako sa bahay nyo. Manahimik ka! Hindi mo ako makukuha sa mga paganyan-ganyan mo! Nabubulag lang po kayo, Mang Silvano. Dahil nawala ang pinaka-importanting tao sa buhay nyo. Alam ko po kung gaano yung kasakit. Dahil nawalan na rin po ako ng mahal sa buhay. Pero pakiusap naman po. Huwag niyo na pong idamay ang asawa ko sa galit niyo sa akin. Wala naman po siyang kasalanan eh. Parang awa niyo na. Huwag niyo pong hayaan na maranasan ko ang sakit na nararamdaman niyo ngayon. Hayaan niyo po kaming makasama pa ang isa't isa ng matagal. Nang sandaling yon, ay ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Napaluhod ako dahil tila nawala ng lakas ang aking tuhod. Yumuko ako at halos halikan ko na ang lupa. Tuluyan akong napaiyak habang walang tigil akong nakikiusap kay Mang Silvano. Maya-maya pa, may naramdaman akong kamay na humawak sa aking likod. Nang umangat ang aking muka, ay nakita ko si Rowena na umiiyak. Inalalayan niya akong tumayo. Nagtaka ako dahil wala na ang aswang. Rowena? Rowena, asawa ko! Teka, nasaan ang aswang? Nasaan si Mang Silvano? Umalis na siya, Karding. Hindi ako sigurado. Pero mukhang natauhan siya sa mga sinabi mo. Diyos ko, maraming salamat po. Hindi ka ba niya sinaktan? Umiling si Rowena at saka siya yumakap sa akin ng maigpit. Kapwa kami umiiyak ng aking asawa dahil sa labis na kasiyahan na buhay pa rin kami. Abot langit ang pasasalamat ko sa Panginoong Diyos dahil hindi niya hinayaan na mamatay ako at ang asawa ko sa kamay ng aswang. Naniwala ako na may nasabi ako na tumagos sa puso ni Mang Silvano at doon ko napatunayan na may kabutihan pa rin sa puso niya kahit isa siyang aswang. Simula noon ay hindi na kailanman bumalik pa si Mang Silvano para sumalakay o manggulo sa lugar namin at sa buhay naming mag-asawa. Hanggang isang umaga ay may nakita kaming bag sa labas ng aming pinto. Nang buksan ko yun, ay may laman yung ₱250,000 at isang sulat mula kay Mang Silvano. Humingi siya ng tawad at malinaw niyang sinabi na napagtanto niyang wala akong kasalanan sa pagkamatay ng asawa niya. Nangako rin siya na hindi na niya kami guguluhin kailanman. Ginamit namin ni Rowena ang pera para matubos ang pagkakasanla ng lupa namin at ang natira ay itinabi namin para may magagamit kami sa oras ng pangangailangan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na ako tumanggap ng bayad sa mga panggagamot ko. Unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao sa akin. Sa mga nangyari, ay napagtanto ko na hindi dapat isisi sa iba ang lahat ng hindi magagandang nangyayari sa buhay natin.
Sadyang may mga pangyayari talagang wala tayong kontrol. At kahit na ano pang gawin natin, may mga bagay na hindi natin kayang pigilan o baguhin. At kung bakit nangyayari ang mga yon, ay tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng dahilan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at suporta. Pagpalain nawa po kayo ng poong may kapal.